Pakinggan nyo ha, sa unang Korinto 6:7. Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo, ang kayo-kayo'y magkaroon ng mga usapin. Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang mga kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo'y padaya? Pagka ang ginawa ng kapatid sa iyo parang gusto mo na siyang idemanda o usapin mo na siya. Pag dumadating yun, pagkakataon yun para mas makagawa ka na naman ng mabuti. Alin yun? Natiisin mo yung kalikuan. Tapos, pagkakataon niya na parang ikaw ay padaya. Sabi niya sa akin, babayaran niya ako Lunes eh. Meron kapatid na biyuda eh. Dadeli, pinahiram ko. Tapos, hindi pa nagbabayad, biram na naman uli. Nagreklamo yung aking sekretaryo. Sabi ni Aga, ano ba ito, Bradley? Hiram ng hiram. Sabi, bayan, hindi naman nagbabayad. Hiram na naman ikaw uli. Sabi ko, sige, pahiramin mo. Hanggang nung bandang huli, natuklasan, yung palang miyembro na yon, meron pala siyang, kumbaga, kalibin. Matanda na, pero may kalibin eh. Matindi rin ano. Tapos may kalibin. Tapos na maghihiwalay na sila. Hindi na raw dumadalo. O, tamo. Kasalanan niya na yun, ano? Dahil lahat ng pagkakataon, tinulungan ko siya. Ngayon, kung napahamak man siya, wala na akong kasalanan dahil inalalayan ko siya. Nagpunta pa siya sa iglesia ni Manalo. Tapos nagsalita pa laban sa akin. Ginawa man niya yon, nung bumalik siya, ginawa ko pa siya rin ng mabuti. Meron bang nasayang, Sis Luz? Wala eh. Biro mo, nabigyan niya ako ng pagkakataong gumawa ng mabuti sa kanya. Di salamat sa Diyos, nagawa ko siya ng mabuti. Di ba ganoon, Sis Luz? Opo. O nadaya ako, di salamat sa Diyos, nakasunod ako sa utos na padaya. Opo. Salamat sa Diyos, nakasunod ako doon sa utos na tiisin ng kalikuan. Alam nyo, hindi aksidente yan. Plano ng Diyos yan. Para matignan ng Diyos, saan ka bang party hindi susunod? Di ka ba susunod pagka ikaw ay madadaya? Nakita ng Diyos na nakahanda ka sumunod. Pasado ka. Matutuwa ang Diyos sa'yo. Biro mo yung napapaligaya mo ang Diyos, Sis Luz. Opo, Brad Eli. Napakaano po niya. Bawat pagkakataong ikaw ay nagtiis ng kalikuan, bawat pagkakataong ikaw ay nagpadaya, napapalugod mo yung Diyos eh. Walang katumbas na kapalaran yung nalugod ang Diyos sa'yo Sis Luz eh. Naintindihan mo ba yon? Opo, totoo po yun. Hindi po yun mapapantayan ng kahit na ano pa. Yung malugod ang Diyos sa'yo, napakalaking bagay po talaga yon. At yun nga ang ikalulugod ng Diyos, yung kalooban talaga niya, pag ginawa mo, malulugod po siya sa'yo. Mahirap pong letrahan, pero yung lahat-lahat na yon, nilalagay na ng Diyos dyan, para bang ipipit mo yung sarili mo, eto lahat ng mabuti nandyan. Ipipit mo na yung sarili mo para lang dun sa mga mabubuting nakaprepare na yon. Pag ginawa mo, parang pag kinlik mo ganon, ayun, matutuwa ang Diyos sa'yo dahil ginawa mo yung mga nakaprepare na mabuti para sa'yo. Ayun po. Tutuwa, eto pa isa. Basahin mo yung 1:12 ng Santiago. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Ayan. Yung talata na yan, napakalawak ng laman yan. Kasing lawak ng universo. Alam mo kung bakit, Sis Luz? Bakit po? Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Bakit mapalad ang taong nagtitiis ng tukso? Sapagkat pagkasubok sa kanya, tatanggap siya ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Tandaan mo, lagi lang kailangan talaga siguraduhin mo mahal mo ang Diyos eh. Paano mo mahal ang Diyos? Mahal mo kaysa asawa. Kaya, kung dahil sa Diyos, may iwanan mo for some time ang asawa mo, huwag kang malungkot. Ngayon, kung para kasi Brad Sani na may pwede niyang, may pamasahe siyang isama asawa niya, okay lang. Di ba, no?
Pero kung maiiwanan mo yung asawa mo for some time, napatunayan mo sa Diyos, mas mahal mo yung asawa mo kaysa sa Diyos. Mas mahal mo yung Diyos kaysa sa asawa mo. Mas mahal mo yung Diyos kaysa sa anak mo. Mas mahal mo ang Diyos kaysa sa sarili mo. Siguraduhin mo lang yon. O ngayon, anong sabi? Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Diyan lang makikita mo ang isang universo ng kabutihan, Sis Luz. Bakit po, Brother Eli? Sabi ko sa'yo, kasi lawak ng universo yung talata na yun eh. Opo, bakit niyo po sinabi yun? Ano-ano ba mga nakakatukso sa'yo? Marami pong nakakatukso sa tao. Pera, Opo, karangalan, opo, babae, opo, lalaki, opo, ha? Yung manggagawang hindi marunong mag-teksto, nakakatukso yun. opo, Yung manggagawang walang espiritu kung manalangin, nakakatukso yun. Nananalangin ka na. Parang hindi ka kontento kasi yung nangunguna, kung ano pinagsasabi. Nakakatukso ba? Hindi. opo, Pagka nananalangin may kasing haba nung panalangin ni Brad Roland nung araw, hindi pa nakakatukso yun. Sis Luz, lalo na kung may rayuma ka. opo, Yeah. Sa maraming bagay natutukso tayo, maaari tayong matukso. Sa maraming bagay, maaari tayong matisod. Hindi ko naman pwedeng isa-isahin lahat pero maraming ikatutukso ang kapatid. Pero yung pagtitiis, yung salita ron, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Yung pagtitiis, abay, yun? Universo ng kabutihan yun yung pagtitiis Natiis mong hindi nagsugal. Natiis mong hindi uminom ng alak. Natiis mong hindi kumain dahil nag-aayuno ka. Nakakatukso yung pagkain Lalo na pag nag-aayuno ka. Kung kailan ka na gusto mag-ayuno, saka naman dadating si Sis Pining na. Eto, Brad Eli, saka dadating si, tapos may uwi pa sa akin si Sis Beth Galing sa farm kung minsan nag-aayuno ka, kung kailan ka nag-aayuno, ba't kabi-kabila yung dumadating na pagkain, no? Uuwihan pa ako ng nilugaw galing sa farm, meron na kami sa bahay doon. Talagang matutoksa ka talagang kumain. Minsan naalala ko nung apo ko kung kailan ako nag-aayuno, dinalan ako ng Subway. Ano nangyayari? Matutokso ka. Pero ang sabi sa Biblia, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Yung pag dumadating pala yung tukso, hindi rin naman pala aksidente yun. Tanong mo sa akin, bakit, Sis Luz? bakit po? Lahat ng bagay ng ginagawa para sa ikabubuti na nagsisiibig sa Diyos, tama? Tama po. O ngayon, mapalad ka kung nagtitiis ka ng tukso. Bakit? Sapagkat pagkasubok sa Kanya, panahon pala ng pagsubok yun pag may tukso. Opo, Pagsubok pala naman ng Diyos yun para masubok ka kung bibigay ka ba o hindi. Hindi by chance yun Lahat ng bagay dumadating sa ikabubuti mo. Kaya lahat ng napakaraing mabuti naka-reserve sa iyo Naintindihan mo ako, Sis Luz? opo, Brother Eli, napakalawak po talaga nito. Lahat pala yun ang nangyayari. Sabi nga po ninyo, wala namang nangyayari by chance. Sa isang lingkod ng Diyos, sa loob ng iglesia, walang by chance. Kaya lahat ng nangyayari talaga, nakaplano ng Diyos at lahat ng yun. Ayan. Para gumawa ka ng mabuti. Alam mo kung bakit? Ganito. Meron kang dating nobyo. Matagal na, nag-asawa ka na, nobyo mo siya, o nobyo mo siya. Matagal na, naka-20 taon na. May makita-kita mo sa Facebook, nag-chat kayo ngayon. Tapos nag-chat kayo, magkita tayo sa ganun. Yun. Magkabatian man lang tayo, no? Parang akala mo, by chance yun. Hindi. Binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataong gumawa ng mabuti. Na na-expose ka sa tukso, yung dati mong nobyo, pero nakatiis ka na wag gumawa ng masamang magtaksil ka sa asawa mo. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, amen po.
Kasi dun sa pagkapanahon na yun, pagka nasubukan ka, tatanggap ka ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Kaya ang pinakamahalaga yung pag-ibig sa Diyos eh. Sa harap ng tukso, sa harap ng lahat ng opportunity na makagawa ng mabuti, ang kailangan natin matiyak nating mahal natin ang Diyos. Hindi natin siya ipagpapalit sa kahit ano pa. No? Sis Luz? Amen At po. makakatiyak ka na lahat ng bagay na mangyayari, hindi aksidente. Plano ng Diyos yan para pabutihin ka. Ba't naman kailangan batuksuhan ako? Pampabuti sa'yo yun. Bakit? Pagka nakakatiis ka ng tukso, tumitibay ang pananampalataya mo. Tama ba, Sis Luz? Tama po. Pag nakakatiis ka ng tukso, at pagka nakatiis ka ng tukso, hindi ka magiging customer ni Satanas. Kasi yung mga ahente ng mga appliances, ang pinupuntahan nun, kahit medyo kinakabahan siyang baka masuba, pero yung mahilig talaga sa hulugan, pupuntahan ka ng pupuntahan ng mga ahente. Pero pagka ang ahente, sinabi mo, wala akong pera eh. Pumunta sa'yo, pangalawa, wala akong pera, hindi mo siya pinatulan, hindi kanya napupunta, hanap na ibang customer yon. Si Satanas, may binibigay sa yung hulugan na kasalanan. Ano lang ngayon? Chat-chat muna. Yun ang first installment, chat-chat. Tapos, ang second installment, magkikita lang tayo, magkakape. Ang third installment ni Satanas, mag-hotel kayo. Kung hindi mo siya pinatulan sa first instance, pinangalawaan ka niya, hindi ka rin pumatol. Marami naman siyang pwedeng matukso iiwan ka na niya. Tatakas siya sa inyo. Sabi ng kasulatan. Tama ba, Sis Luz? Tama po. Kaya alam nyo mga kapatid, itong ating pinag-aaralan, may nakareserba pala sa ating isang universo ng kabutihan Nakakita ka na nagkasala, kabutihan yun. Nakakita ka na gusto kang dayain, kabutihan yun. Nagkasala sa iyo kapatid, kabutihan yun. Meron dumating na parang nanunukso sa iyo, kabutihan yun. Meron nakakayabot ng pangyayari, kabutihan pa rin yun. Bakit? Lahat ng kabutihan pwede mong gawin doon sa mga partikular na pagkakataon na yun, tinuturo sa atin Kaya nabubuhay tayo sa isang masamang sanlibutan na sa kapangyarihan at sa karunungan ng Diyos, lahat ng masamang nakapaligid sa atin, pwedeng magawa ng Diyos na kabutihan para sa atin kung susunod tayo sa Kanya. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, amen po. Awa ng Diyos, naintindihan po namin. Ganun pala po yon. Bagaman nakapaligid tayo, nandito tayo sa isang mundo na masama, maraming kasamaan, pero lahat ng mga kasamaan na nasa paligid natin, pwede palang makonvert sa ikabubuti naman natin. Kung umiibig tayo sa Diyos at lahat ng yun po kaya nga po sabi nyo, matiis mo lang lahat ng masama na nasa paligid mo, mako-convert na po yun, sa halip na ikakasama yun, magiging sa ikabubuti na po natin. Napakaganda po nito. Saka lahat ng pagkakataon o oportunidad na makagawa tayo ng mabuti, hindi aksidente yon. Sinadya ng Diyos yon para bigyan ka ng pagkakataong gumawa ng mabuti. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, amen po. Ngayon, ang ating huling tanong ganito. Bakit nararapat na ang tingnan sa bawat pangyayari ay ang mabuting magagawa ng isang lingkod ng Diyos? Ang sanlibutan, ang normal na tao, para sa akin, abnormal yun Sa normal na pangyayari, pagka mayroong pangyayari na ang sanlibutan ng titingin, kung tingnan nila sa paningin ng demonyo Bakit po kung tingnan nila sa paningin ng demonyo, Brad Eli? Bawa, nagkasala yung tao. Ang natural na ginagawa ng tao, magalit ka Lalo na kung sa'yo nagkasala, magagalit ka Tama? Tama po. Yun ang paningin ng demonyo. Pero kung papalitan mo yung mata mo ng mata ni Kristo, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa.
Tamo, iba ang paningin ni Kristo kaysa sa paningin ng demonyo, Sis Luz. Opo. Ipinanalangin niya yung gumagawa ng masama sa kanya eh. Opo. Sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Na pag nakikita mong gumagawa ng masama, ipanalangin mo. Nakukuha mo punto ko ron. Opo, Brother Eli. Iba po Dapat talaga. ang pagtingin natin sa pangyayari, yung pagtingin na gamit yung matang bigay ng Diyos. Amen po. Dapat ang nakikita mo, yung opportunity na bigay ng Diyos, yun ang makita mo sa bawat pangyayari. Kasi sabi sa Kawikaan, ang mga matang nakakakita at ang nakakarinig na tainga ay kapwa ginawa ng Panginoon. Ears that hear and eyes that see. The hearing ear and the seeing eye, the Lord hath made even both of them. Kaya kung ang mata mo ay gawa ng Diyos na sa paraan niya, pag may dumating na anumang bagay, tingnan mo agad sa mata ng Diyos. Ano ang mata ng Diyos? Na ang hahanapin mo dun sa bagay na dumating, ano ba ang mabuti ron? Huh? Yun ang gawin mo. In the face of such situation, sa harap ng isang pangyayari, tingnan mo agad sa paraan ng Diyos, humanap ka ng, ano kaya mabuti rito? Merong mabuti ron. Kahit na sa paningin ng iba'y masama, may mabuti ron. Yung magkasala sa iyong kapatid mo, pag sa paningin ng iba, masama yon. Pero kung titingnan mo sa paningin ng Diyos, oportunidad mo yun para makagawa ng mabuti. Naintindihan mo, Brad Mel? Opo, awa ng Diyos po, kapatid na Eli. Iba talaga dapat ang pagtingin o pananaw ng isa pong lingkod ng Diyos kasi malayo sa mga walang katwiran ng Diyos, kapatid na Eli. Ang sa atin, laging pagtumingin sa isang bagay pala, yung po palang talaga dapat ang hahanapin, yung anggulo na mabuti o yung sa ikabubuti po, kapatid na Eli. Ang ganda po. Bakit? On the thought, babalik tayo ulit on the thought na lahat ng bagay alam nating nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng nagsisiibig sa Diyos. Yon. On that thought, lagi mong isipin yon. Eto ngayon. And nawalan ka ng trabaho. Umiibig ka naman sa Diyos, nawalan ka ng trabaho. Tingnan mo yon doon sa paningin ng Diyos na kaya ka nawalan ng trabaho, mahal ka ng Diyos. Ikabubuti mo pala yung kaya ka nawalan ng trabaho. Magpapasalamat ka, nawalan ka na ng trabaho, magpapasalamat ka pa. Bakit? Ikabubuti mo pala yun eh. Dahil walang pangyayaring hindi sinasadya. Sadya lahat ng pangyayari sa iglesia. Sa mga taong umiibig sa Diyos, sinasadya lahat ng Diyos ang nangyayari sa iyo. Kung umiibig ka, inuulit ko, pero na lang kung di ka umiibig. Pero kung umiibig ka sa Diyos, dapat na ang maging pananaw mo, lahat ng pangyayaring darating sa iyo, pahintulot at sinasadya at plano ng Diyos yun. Sa pangunahing dahilan na makagawa ka ng mabuti o masubok ka at mapatibay ka. Naintindihan mo? Sis Luz. Opo, awa ng Diyos. Naintindihan po namin. Ayun. Pag dumating halimbawa, isang bagay nakagalit-galit, no? Kumbaga, sabi nga ng mga reporter sa Pilipinas, yung sinasabi ni Brother Eli, kadima-demanda yan eh. Kasi hindi sila sanay na diretsahan eh. Kadima-demanda yan, sabi niya. Sabi ni si Boy, pangalan nun? Yung boy na reporter. Boy. Bayaw nila Adja yun. Kalimutan ko pangalan. Ima-demanda, sabi niya. Merong pangyayari, kainis-inis. Tama ba, Sis Luz? Opo. Pangyayari, kagalit-galit. Opo. Ayun. Pag dumadating pala yun, ang dapat nating maisip, pinayagan ng Diyos yun. Kasi lahat ng bagay gagawa sa ikabubuti mo eh. Kung ang paniwala mo yon at umiibig ka sa Diyos, pinayagan ng Diyos galit na galit ka. Dumating siguro ito sa ikabubuti ko. Hahanapin mo ngayon paano kabubuti ron.
galit na galit ka na nga eh. Di ba? Di ba, Sis Luz? Opo. Hahanapin mo kung paano ka bubuti. Sabi ng Diyos, lahat ng bagay gumagawa sa ikabubuti. Magkakalakip, lahat ng bagay. Nakakainis ito, nakakabwisit ito, nakakagalit ito, kagalit-galit. O paano mo ngayong i-analyze? Eto ngayon, 4:26 ng Efeso. Kayo'y mga galit at huwag kayong magkasala. Huwag pala pinipigil ng Diyos yung emosyon natin eh. Alam ng Diyos makakaramdam kang galit, pero hindi niya pinipigil. Sinasabi niya pa, mga galit kayo. Kaya lang, huwag kayong magkasala. Paano yon? Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Ano, ibig sabihin? Pasikatin mo yung araw pag galit ka na. Ang interpretasyon ng Sabadista, pag halimbawa, nagalit ka, huwag lumubog ang araw sa galit mo, bago ka mag-alas 6, alisin mo na yung galit mo. Ganun ang interpretasyon ng mga Sabadista. Hindi pala ganun yan, Sis Luz. Kayo magalit, huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Di pasikatin mo yung araw sa galit mo. Tama ba yun, Sis Luz? Tama po, Brad Eli. Basahin mo yung 4:2 ng Malakias. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. At Yun, sa mga natatakot sa Diyos, sisikat ang araw ng katwiran. Kaya pag nagalit ka, may takot ka naman sa Diyos, nagalit ka, huwag mong palubugin ang araw, pasikatin mo ang araw sa'yo. Tapos ituloy mo yung 27. 27. Ni bigyang daan man ang dyablo. Pag hindi mo pala pinasikat yung araw at pinalubog mo, papasok ang dyablo. Ha? Papasukin ka ng dyablo. Pag hindi mo pinalubog, pinasikat yung araw. Imbis pinalubog mo yung araw ng katwiran, papasok ang dyablo. Pag pinasikat mo yung araw ng Diyos, si Kristo yon, makakapasok ba dyablo, Sis Luz? Hindi po. Hindi po siya makakapasok. So, ano nangyari on that particular moment? Ano nangyari? Nagtagumpay si Kristo. Amen po. Kaya pagka nagalit ka na at kagalit-galit na ang nangyari, pagtagumpayin mo si Kristo. Isang opportunity yon na mapagtagumpay mo ang katwiran laban sa kasamaan. Intindihan mo, Sis Luz, ang ganda-ganda, diba? Opo. Napakagandang aral ng Diyos yan. Di matunan saksi ni Jehovah yan. Ay, totoo po yan. Kahit sa iglesia ka pumunta, hindi matunan yan, Sis Luz. Opo, totoo po. Pagka doon ka pumunta, sabihin sa'yo, kaya nga bago mag-alas 6, malisin mo na yung galit mo, huwag lumubog ang araw sabi nila bago mag-alas 6, paano kung nagalit kang alas 12 ng hating gabi, lubog na araw, biro mong hihintayin mo na naman ulit sumikat at lumubog. Diba? Maling interpretasyon. Ang ibig sabihin, pag encounter ka ng, kung hindi nga isang sanlibutan, isang universo ng kabutihan, pati sa tiyempong magagalit ka na, makakagawa ka pa rin ng mabuti. Biro mo, binigyan daan mo ang pagtatagumpay ni Kristo. Pero pagka pinalubog mo yung araw, nanampal ka na, tinadyakan mo, nanakit ka na ng kapwa mo tao, kaya nagminura mo na yung kapwa mo tao, pinagwagi mo si Satanas, ipinahiya mo si Kristo. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, ganito pala yun. Para wag magwagi si Satanas. Mismo sa tiyempong kagalit-galit na, pwede ka nang magwala, ang dapat pa rin pala, wag palubugin ng araw. Pasikatin mo, bigyan daan mo si Kristo, wag mong bigyan daan ng dyablo. And God is praised for that action. Nalulupalhati ang Diyos sa ganun kakata. Amen. Ngayon, para sarhan sa atin ang konkretong katotohanan ito sa Biblia, ito ang assurance ng salita ng Diyos. 3:27 ng Kawikaan. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan.
pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Kita mo, di walang by chance. Nasa kapangyarihan mo ng kamay mo gawin. Yung mabuti. Alin yung mabuti? Pag may nangangailangan, huwag kang tatalikod. Para manahan ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Pag may nagkasala, magpatawad ka. Pag may nagkasala, panalangin mo. Pagka may nagkasala, huwag mong kainisan. Kaawaan mo. Ibalik mo sa espiritu. Hikayatin mo yung naliligaw. Tapos, pagka mayroong pangangailangan ng kapatid, huwag kang tatalikod. Pagka, etc. Naiibig ko yung sabihin lahat. Napakarami, no? Pagka mayroong kagalit-galit, huwag kang magalit. Humanap ka ng mabuti doon sa tiempo na yun. At ang mabuting magagawa mo, pasikatin mo ang araw kahit may galit ka na. Pasikatin mo ang araw sa'yo. Huwag mong bigyan daan ng dyablo. Papagtagumpayin mo ang Kristo.